Sige po, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. And this time, ang ating titingnan ay chapter 4, verse 12 hanggang 25. At nilagyan ko nga ng title na Call for Discipleship. Okay, kasi kung mapapansin ninyo, meron ng mga, ang ating Panginoon Jesus ay magtatawag na siya ng kanyang mga alagad dito. Okay, si Peter, kanyang kapatid si Andrew, si James, at ang kanyang kapatid si John, yung mga yun. So, bakit kailangan niyang gawin yung mga bagay na ito? Okay, na siya din dapat pattern natin as a church bilang isang iglesia. Ayun. So, sige. Before that, narinig niyo na po ba? Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng consumer? Ano ang consumer? Alis yung PowerPoint dito. Narinig niyo na yung consumer? Lahat po tayo consumer. Nagpo-consume tayo ng mga pagkain o anuman. Diba? Okay, pero pag sinabi mong consumer kasi ay ikaw ay taga-bili. Bumibili ng mga kung ano man binibenta ng mga merchants. Kadalasan yan ay either sa palengke o mga grocery. Pag ikaw ay consumer, of course, pupunta ka doon, bibilhin mo kung ano yung kailangan mo. Usually, may lista ka na yan eh. Nakalista yan. Ito, 1 kilo ganito. Okay? Para pagdating mo sa palengke, hindi ka na mamuhula. Bibilhin mo na. Pero, pag nakuha mo na yung gusto mo, anong gagawin mo? Siyempre, uwi ka na. Kailangan na maglilinis ka pa sa palengke o sa grocery, diba? O kasi nga, consumer ka. Yan. Pero, ang isa pa sa consumer ay ang katapat na ng consumer ay yung empleyado. Empleyado sa isang grocery o empleyado sa palengke, yung ganyan. Yung mga involved doon, katulad ng mga cashier o kaya ay merchandiser. Sino na naging merchandiser dito? Ayan, si Joanne. So, ang isang merchandiser, hindi niya hayaan na mawalan ng display kung ano man yung produkto na kanyang pinagkatiwala sa kanya. Hindi pwedeng, halimbawa ito yung rack. Hindi pwedeng may mga baka-bakante doon. Pupunuin niya yon. Of course, first in, first out. Kung yung date, natitingnan yung date, dapat kung ano yung unang dumating, yun ang kailangan unang maubos. Ang isang consumer, wala siyang pakialam doon. Kahit na wala nang laman yung rack, maghanap na lang siya ng ibang brand. Kung kahit na may nahulog yung hindi na niya pupulutin yan. Kung customer na siya, hindi niya pupulutin. Bahala na yung merchandise, yung dicer, bahala na yung dicer niya. Diba? Kasi consumer na lang. Okay? So, i-relate natin ito sa atin sa church. Kasi iba ang attender, iba ang church goer, iba rin ang church member. Okay? So iba ang, ulitin ko ha, iba yung attender, kung nag-attend ako, saan? Doon, iba yung attender, iba yung church goer, at iba rin yung church member. Okay? So, dito, alam niyo po ba yung salitang Christian? Sabihin niyo nga Christian. Sinong Christian? Taas yung kamay niyo. Alam niyo po ba yung salitang Christian? 3 beses lang binanggit sa Bible. 3 lang. Saan natin makikita yon? Sa Acts chapter 11, verse 26, sa Acts chapter 26 verse 28 and sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Sa Acts chapter 11, unang tinawag yung mga alagad na Christians in Antioch. At hindi yan magandang bagay. Kasi pag tinawag kang Christian, ikaw ay tagasunod ni Jesus Christ na ipinako doon sa krus.
Parang ikaw ay isang Magdalene. Alam niyo ba Magdalene? Sa ating term ngayon, di ba? Pag sinabi mong Magdalena, yun ang Christian. Pero noon, pag sinabi mong Magdalena, ikaw ay taga Magdala. Yung lugar mo ay Magdala. Pero ito, pag sinabi mong Christian, noon, tagasunod ka ni Jesus Christ at hindi siya maganda. Ito ay ori ng pangihinsod ko. Kasi si Jesus Christ ay naipako doon sa krus. Ang pangalawa ay doon sa Acts chapter 26 kay Pablo at saka si King Agrippa. Sabi ni King Agrippa, do you think na magagawa mo akong maging Christian in a short time? Sabi ni King Agrippa. At yung pangatlo ay 1 Peter 4:16 na ang sabi ni Peter, ina-encourage niya yung mga believers, mga mananampalataya na huwag maging ashamed, huwag mahiya sa suffering na kanilang nararanasan as a Christian or as a follower of Jesus Christ. So, 3 times lang. Ang follower, ilang beses binanggit yan sa Bible. Actually, bihira. I think 2 times lang. Yung follower, yung follower. May mga words dyan katulad ng follow me, pero ginamit niya ng ating Panginoong Yesus ng 13 times sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, at ginamit niya ito para magyaya, mag-akay ng mga alagad or mga disipulo. Pero yung word na follower, bihirang binanggit sa Bible. Okay. Pero alam niyo po ba, yung disciple or disciples, ginamit yan ng mahigit 260 times. Yung disciple. Actually, ang tawag sa mga believers noon, sila ay mga disciples. Hindi sila mga Christians. Sila ay mga disciples ng ating Panginoong Jesus. So, ang tanong, bakit kaya hindi Christians? Bakit hindi follower? Bakit disciple? Bakit disciples? So, balik tayo sa kanina. Meron din tayong tinatawag na church consumer. Alam niyo ibig sabihin ng church consumer? Ano na kasi consumer? Taga-consume. Yung bibili ka, pag nakuha mo na yung gusto mo, magbabayad ka na lang, tapos alis ka na. Kahit na anong kalat dyan sa makita mo sa palengke o sa grocery, wala kang pakialam. Consumer ka rin. Ganon din ang isang church consumer. Ang isang church consumer, tinatawag din natin yan na attender o kaya church goer. Yung bang nag-attend lang. Wala siyang pakialam kung may nahulog nga dyan na balat ng candy. Dadanan lang yan. Kung balat ng candy. Bahala na si sister dyan. Siya nang tagalinis nito. Diba? Nakukuha niyo yung point? Ang isang follower is the same sa isang attender or church goer. Follower, ang Panginoon Jesus maraming follower, tama? Maraming sumusunod sa Kanya. Multitudes, crowds of people. Pero anong ginagawa ng mga follower? Pupunta lang sila gusto makakita ng miracle, gusto makakita ng may sakit, yung lepros na luminis, gusto nilang makaranas ng yung baldado ay biglang bumangon, bubuhatin ang kanyang kama. Yan yung mga follower. Sinusundan lang siya para makakita ng himala at para makatikim ng tinapay na nagmula sa 7 tinapay at 2 isda. Tapos biglang dumami. Yun yung mga followers. Wala silang involvement whatsoever sa ating Panginoong Jesus. Hindi sila nag-o-obey kung ano yung sasabihin niya. Walang obedience. So, sa isang attender, ganun din. Walang involvement sa church o anuman. Ang tanong is, attender ka ba? Churchgoer? O member? Pag member, dyan naman. Dyan mo makikita yung member. Ini-involve niya ang kanyang sarili. Halimbawa kanina, o sino yung kanan? Ako na lang po. Yung mga ganon.
Yan bang makita niya yung upuan magulo? Ayusin na niya, hindi na naghihintay ng ayusin mo nga ito. Hindi na, pag nakita niya magulo, makalat, magwawalis na yung mga yan. Yun ang mga members. Hindi lang basta consumer na kung saan uupo, makikinig ng salita ng Diyos, lalakas na naman, mapapalakas ng spiritually, ibibigay niya ang kanyang tithes and offerings, alis na. Pero ba ganun? Amen ba? Wala po kasi lahat naman tayo ay may involvement. Yan, na lahat tayo ay gumagalaw, kumikilos para sa church. So, titingnan naman natin beyond pa sa pagiging member. Okay? Yung hindi ka lang member naman, kundi ikaw ay isang disciple. At later on, okay, hindi ka lang magiging disciple, kundi ikaw ay magiging discipler. Ayan. So, mag-start yan sa pag-commitment mo bilang isang member, and then ikaw magiging disciple, and then magiging discipler later on. At pag lahat tayo ay disciple, lahat tayo ay magiging discipler, tagaturo, at hindi tayo magkakaproblema sa mga ministries. Pag sinabi mong disciple, sa lahat ng ministry may disciple. Sa Sunday school, may disciple ba yung mga nagtuturo sa Sunday school? May mga, ang tawag nila niyan, assistant eh. Pero disciple yun. Dapat meron siya. Ipapakita niya kung paano ang ginagawa sa Sunday school. Then later on, yung disciple na ang magtuturo, pero nandun pa rin siya, nakatingin pa rin. Nag-observe. Hindi para maghanap ng pagkakamali. Huwag tayong matakot na magkamali. Okay? Lahat naman tayo nagkakamali. Pero pagdating sa ministry, huwag tayong matakot na magkamali. Nandiyan naman yung disciple niya. Manonood, okay? Sasabihin naman niya kung later on, kung ganito yung ginawa mo, okay yan. Pero ito, may ginawa kung ganito. Di ba? Basta matuto tayo magpaturo. Then later on, yung disciple na yon, alis na doon yung discipler. Ipapaubayan na niya yon, pero magkakaroon na rin siya ng disciple ulit. Sa worship team, dapat may mga disciple sila. Yung bass guitarist, sa drama, di ba? Lahat. Yung mga youth leaders natin, may mga disciples yung mga yan. Yung doon sa PowerPoint, may mga disciple natin. Ganon kahalaga ang discipler. Malalaman natin dito kasi magsisimula yan verse 12 sa katagang or mga yung sa phrase na ang sabi kasi ni Matthew sa verse 12 ng Matthew chapter 4, nang mabalita ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Okay? And then, nang iwan niya ang Nazareth, siya ay pumunta sa tumira sa Capernaum na nasa tabing dagat, na sakop ng Zabulon at Naphtali, upang, verse 14, matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias, ang lupain ni Zabulon at ang lupain ng Naphtali. Anyway, sa ko to, Isaiah chapter 9. Galing. Ang lupain ni Zabulon at ang lupain ni Naphtali, patungo sa dagat sa ibayan ng Jordan, Galilea, ang mga hentil, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral. Okay, so tingnan muna natin to before tayo pumunta sa point number 1 natin.